Ang pagbabago ay mangyayari kung gagawa ka ng bago. So, sa mga taong gusto talagang magbago na mga kakilala ko, that's the thought para sa inyo. Sa mga kakarinig neto na hindi ko rin kakilala, baka rin makatulong sa inyo ang thought na to. So, marami po sa atin na gusto talagang magbago, pero pag tiningnan mo at inobserve mo, walang nangyayaring pagbabago. You know why? They are doing the same thing and expecting for different result. For example, gusto nila ng stable na buhay financially, kunwari. But, same thing, mas gusto pa rin nila nakatambay lang. Same thing, gusto pa rin nila na puro diskarte lang at mag-inom lang. So, yun yung nangyayari. So, doing the same thing but expecting for different result, which is hindi pwede. Kung gusto mo ng pagbabago, gawa ka ng bago. Bagong diskarte sa iyong buhay. Yung point of view mo. And, nahirap po talaga yan. Kasi kung nakasanayan mo na isang bagay na gawin, yun yung comfort zone mo eh. Sabi nga nila, if you want change, dapat lumabas ka doon sa comfort zone mo. I-challenge mo yung sarili mo. Yun yung mismong problema. Kaya hindi nagbabago kasi ayaw ng challenge, pero gusto ng pagbabago. X talaga yon. So, para po maging mas mapadali, this is the point of view na gusto kong ibigay sa inyo. Sa lahat ng klase o aspeto ng pagbabago, laging may mahirap na pag-uumpisa. Kahit saan po na aspeto ng buhay, lahat mahirap sa umpisa. Hindi mo pa kasi alam, aaralin mo pa. So, hindi mo siya matututunan kung hindi mo siya uumpisahan. And, kailangan mo lang tiisin. O, diba? Kapag ang isang bagay na mahirap, paulit-ulit mong ginagawa, nagiging madali. So, the key is, matuto kang magtiis. Isipin mo na yung paghihirap mo na yon ay isang parte para doon sa gusto mong pagbabago. Okay? So, hindi pwede na mabago ang buhay mo nang wala kang ginagawang bago. And, kailangan mong magtiyaga. Number 2. Gumawa ka ng isang bago, nagtiis ka, pero nahirapan ka, tumigil ka. So, hindi tuloy-tuloy. Kailangan mo magtiyaga, paulit-ulit mong gawin, maging consistent kasi ginagawa mo kahit ikaw ay nahihirapan, tiyak, may nilaga. Now, yung dalawang yan, samahan mo lang or hingin mo lang ang tulong ni God. So, kapag ikaw ay nagtiis, matiyaga ka, tumawag ka sa Kanya, mas madali mo siyang makukontak kasi yan ang gusto ni God sa tao para siya ay magbigay ng tulong. So, kapag nakita niya na ikaw ay nagtatega, nagtitiis, sa kabila na ikaw ay nahihirapan, alam niya meron ka ng mga ginagawang sakripisyo, ay dyan siya lagi. Tropa yan eh. Ikaw lang ang hinihintay niyan. Kapag nakita niyang gumagawa ka na, bibigyan ka na niya ng blessing. Pwedeng through other people na may tutulong sa'yo para maging mas madali. Siya lang ang nag-iisa at walang makakatumbas na pwedeng tumulong sa'yo. Tandaan, sa umpisa lang mahirap. Lahat ng nag-uumpisa nahihirapan. Kapag nalusutan mo yung starting point na yon, magiging madali na yung susunod. Start to change kung ano man yung ginagawa mo ngayon. At sigurado ako, mag-uumpisa na ang hinahangad mong pagbabago. Happy thoughts!